Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, gusto ko mag-artista. Anong dapat kong gawin para ako ay ma-discover? Kung gusto mo yan, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ito lang po atin-atin lang to. Alam nyo ba, ako ay dati nag-artista, kahit anyong maniwala, wala ako magagawa. Yes, noong 1987 to 1994. Ako po ay isang Howie boy ni Randy Santiago. At syempre, nakagawa tayong humigit kumulang na 3 pelikula. Kaya nga, ang tanong, kung gusto mo talagang pumasok sa showbiz, ano pong kailangan natin unahin? Syempre, yung unang tinatawag nating acting skills. Syempre naman, hasain natin. Hindi yan nakukuha sa ganda at guwapo. Syempre naman, tignan mo ng itsura ko. Kung hindi ka marunong umarte, kahit na gwapo ka, maganda ka, ay wala. Kaya mag-enroll ka sa mga acting workshops. Mag-aral ng iba't ibang techniques, mag-practice, kahit na mga small production lang, kahit na tagabuhat lang. Yan, pumasok ka muna. In other words, get your feet wet. Pangalawa po, syempre sa showbiz po, napakalaga. Yung tinatawag na confidence. Yes. Kailangan malakas ang iyong loob, di ba? Kahit na buo ang iyong loob, kahit basag ang ating mukha. Kasi magpe-perform ka sa maraming tao. Mag-audition ka. Work on your stage presence. Ito ay magbibigay sa iyo at mapapansin ka ng mga direktor at ng mga audience. Pangatlo, kailangan maging versatile po tayo. Di ba? Hindi lang pwedeng pang-drama, pang-comedy, at marami pang iba. Siyempre, kung marunong ka mag-shift from one role to the other, naku, magiging successful artista ka. Pwede samahan mo ng singing, dancing, di ba? Lahat. Pang-apat, siyempre naman, pangalagaan din ang ating katawan. Kaya hanggang ngayon, tignan mo, di ba? Sexy pa rin tayo. Bakit hindi? Sa totoo lang, siyempre, pag ikaw ay nagmo-model-model, kailangan maganda ang iyong hubog ng iyong katawan. At siyempre naman, kung ikaw ay matinee idol, kailangan yung iyong face, kailangan maayos din. Pero ito lang po, napakahalaga po ng tinatawag nating networking sa showbiz. Hindi ka agad mapapansin kung hindi alam na may kakilala ka, siyempre may connection ka sa industry. Kaya mag-attend po tayo ng mga events, mga job talent searches, and syempre, maganda po ang relasyon sa mga casting directors, producers, at kung makahanap ka ng mga manager, mas maganda po yan. Kaya kung gusto nyo ma-discover, napakasimple lang po. Una, gumawa kayo ng portfolio nyo. Pakita nyo ang inyong talent, skills, gumawa ka ng mga videos na para mapakita, professional headshots, mag-record nga ng demo reel, at ipakita mo, di ba, sa mga ahensya. Pangalawa, gamitin natin ang ating social media para lalo tayong mapansin. Magpakita tayo ng talent, singing, dancing, acting, di ba, sa mga short films, sa mga vlogs. Gumawa ka na para mapansin ka. At pangatlo, napakahalaga ito. Audition, audition, audition. Yes po. The more auditions you attend, the more chances of winning. See poster and print ad for details per DTI number. Kaya mga friendship, ito lang po. Sa huli, ang pag-aartista po ay hindi lang tungkol sa talento, kundi rin to sa sipag, sa tiyaga, at tamang attitude. Kaya kung handa ka na mag-artista, alam mo na kung anong gagawin mo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Mas maraming pulis ipinwesto sa Kingdom of Jesus Christ compound para sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ilan sa kanila kumpirmado umanong may hawak na mga armas. Umano'y illegal pogo caretaker na si Cassandra Leong pumayag ng ipabuklat ang kanyang bank accounts para sa investigasyon ng Kongreso. Pero Department of Justice, porsigido pa rin kasuhan siya, pati ang iba pang nakasama ni dismissed Mayor Alice Guo sa abroad. Isa sa 2 head writers ng TV network na inakusahan ng rape ng aktor na si Sandro Mulak, pinalaya na mula sa Senate custody. Kapatid showbiz anchor Khaled Karen papunta ng United Kingdom para sa kanyang dream wedding. At mga natatanging organisasyon at personalidad sa media kinilala sa Makatawa Awards ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Isa sa pinarangalan ang Signal TV, 1PH at 1 News. Balitang
mainit-init pa. One Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas. Ibinasura ng Korte sa Timor-Leste ang mosyon ni dating Congressman Arnie Teves na baliktarin ang desisyong pabalikin siya sa Pilipinas. Hindi pa naglalabas ng ibang detalye ang DOJ, pero tinawag na significant step forward ni Justice Secretary Boying Rebulya ang desisyon ng Korte roon sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Agosto noong nagkaraang taon nang masibak si Teves bilang kongresista dahil hindi na umuwi sa Pilipinas matapos mag-abroad. Naaresto lang siya noong Pebrero sa Timor-Leste sa bisa ng inilabas na red notice sa kanya ng Interpol. Nananatiling nakadetain sa kamera si Whirlwind Corporation stakeholder Cassandra Leong. Inaman niya sa pagdinig na hindi siya business partner ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kundi nobya ng kapatid nito. Magbabalita si Marian Enriquez. Gabi na nitong Miyerkules pero tuloy ang pagtatanong ng mga kongresista kay Cassandra Leong tungkol sa kinasasangkutang Pogo. Hindi katulad noong hapon na panay ang pagtanggi ni Ong na sumagot, mas naging cooperative na siya kinagabihan. Sa pagtatanong ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, inamin ni Ong na siya ang nag-asikaso para sa application sa Securities and Exchange Commission o SEC ng kanyang kumpanyang Whirlwind at ang Lucky South 99. Sabi ni Ong, siya rin ang nag-ayos ng application sa PAGCOR ng Lucky South 99 o yung ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hiningan pa siya ng detalye ni Gutierrez kung ano ang kanyang unang trabaho, bagay na hindi na niya sinagot. Sa pagtatanong naman ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante, umamin si Ong na nobyo niya si Wesley Guo, kapatid ni Alice at Sheila Guo. Nang umalis daw siya noong Hulyo patungong Malaysia, nakasama niya roon ang magkakapatid na Guo. Nagpunta rin sila sa Singapore at isa pang lugar saka nakarating sa Batang Indonesia kung saan na sila nahuli ni Sheila. Pero hindi sinabi ni Ong kung anong lugar ang tinutukoy niya for privacy reasons. Pumirma na rin siya ng waiver para mapabuklat ang kanyang mga bank account. Dahil sa kanyang kooperasyon, nagmosyon ng mga mambabatas na bawiin na ang ikalawang contempt order na ipinataw sa kanya. I move to rescind the second contempt order against Ms. Ong and also to move that to rescind also the earlier contempt that she be detained at the Women's Correction Facility, Mr. Chair. Mananatili na muna siya ngayon sa House Detention Center. Humarap din sa Quadcom si R. De La Serna, ang dating executive assistant ni Attorney Harry Roque. Inusisa siya ng mga kongresista kung paano napayagang tumira sa Lucky South vicinity ng libre noong November 2023. Kwento niya, isa siyang aviation student sa Clark kaya siya tumira roon. Si Cassandra Ong, aniya ang nakausap niya tungkol dito. Which means, Mr. De La Serna, kapag may titirang mga tao sa Lucky South, it is Cassie Ong who decides. Yun ang hindi ko po. But in my case po, Your Honor, siya po yung kausap ko. Nakilala niya umano si Ong sa pamamagitan ng kanyang dating boss na si Roque. And who is Attorney Roque to Cassandra Ong? Ang alam ko po, Your Honor, he handles the ejection case of Whirlwind Corporation po. Kinumpirma naman ito ni Roque. Aniya, naging abogado siya ni Ong sa ejectment case ng Whirlwind. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Pinakakasuhan ng National Prosecution Service ng Department of Justice sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Nakitaan umano ng sapat na ebidensya para sampahan si Sheila Guo ng kasong using false Philippine passport. Base kasi sa nakuha sa kanyang Chinese passport, isa siyang Chinese national na ang tunay na pangalan ay Zhang Mier. Nahaharap din siya sa disobedience to summons dahil hindi dumalo sa mga ipinatawag na pagdinig ng Senado na nag-iimbestiga sa illegal POGO operations. Si Ong naman ay mahaharap sa kasong obstruction of justice at disobedience to summons.
Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Justice Undersecretary Nicholas T. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Yusek, kailan po aasahang maisampa ang mga kaso kina Sheila Guo at Cassandra Leong? Nasampa na yung kasa nung Martes pa, no? Apo. Pagtapos lumabas ang inquest resolution ng mga inquest prosecutor natin, nung araw din na yun, ginawa na yung information at nasampa na sa korte sa Pasay. Ano po ang parusa yung pwede nilang harapin? Dito nga po sa mga kasong using false Philippine passport, obstruction of justice, at disobedience to summons. Kung mahatulan sila ng guilty sa mga kasong ito, mababa lang yung parusa, no? Mga buwan lang yun o hanggang ilang taon. Kaya nga lagi namin sinasabi na itong mga kaso na to, sa ngayon, bailable itong mga kaso na to. Pero hindi naman ibig sabihin na walang ibang kaso hinaharap ng si Cassie Ong tsaka si Sheila Guo. Dahil sa kasalukuyan, may tinatapos ng complaint, criminal complaint for money laundering, na sa alam ko madadawit silang dalawa at ihahain na to ng ating mga piskal at leya sana bukas, kung hindi man bukas, sa susunod na linggo. At bukod doon, si Cassie Leong ay humaharap, kasama siya sa mga sinisiyasat para sa kasong qualified trafficking in persons dahil dun sa Pogo, sa Lucky South 99 na Pogo sa Porac. So ito po, kumbaga, mga minor pa lang na kaso ito, pero may mga, sabi nyo nga po, ay inihahanda na yung mga criminal complaints. Tama kayo, Cheryl, no? Minor lang ito dahil ito yung mga naging bunga ng warrant of arrest, ng warrantless arrest na ginawa sa kanila nung umuwi sila mula sa Indonesia nung isang linggo. Alam naman natin na kung warrantless arrest ang isinagawa sa isang tao, limitado lang yung mga maaaring ikaso, no? Halimbawa, yung mga huli lang, yung mga bago lang, bagong naganap lang ng mga krimen, yun lang ang pwedeng ikaso sa kanila. Yusek, nabanggit nyo po kahapon na pwedeng maging state witness si Sheila Guo. Ano po ang nakita ninyong qualifications niya para maging state witness? Ay, usaping state witness naman, dumaan lang naman yan, ano? Sa ngayon naman kasi, maaga pa, masyado pang maaga para pag-usapan kung magiging state witness tong si Miss Sheila Guo. Kita mo nga, yung secretary namin mismo, hindi kumbinsido, no? Para sa kanya, hindi makatotohanan ang mga sinasabi ni Sheila Guo. Para maging state witness, may batas tayo dyan, ano, na nakalahad dyan ang mga kailangan para maging state witness. Isa na doon yun, hindi siya ang most guilty. No, siguro dito baka makalusot si Sheila Guo dahil kung maniniwala tayo sa mga sinabi niya doon sa Senate hearing noong isang araw, mukhang hindi naman siya yung mastermind, no? Or mukhang nadawit lang siya. Pero bukod doon, kailangan din talaga na yung testigo niya ay kailangan, tabi doon sa kaso, kailangan yung testigo niya ay corroborated, no? Or nasusuporta ng ibang ebidensya. Sa ngayon, kung talagang may duda sa katotohanan ng kanyang mga pinagsasabi, medyo tagilid ang pagiging state witness. Pero ito naman, no, ulitin ko, matagal pa to, no? Ang dami pang kailangan mangyari bago tayo umabot sa usapang state witness. Yusek, kumustahin na rin po namin yung ginagawa ninyong investigasyon sa mga umano'y immigration officials na tumulong po sa pagtakas ni Alice Guo. Kailan po sila papangalanan at kakasuhan? Sinabi po kasi kahapon ay nakausap po namin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration at wala pa po silang detalye daw ukol po dito dahil ang DOJ nga po ang nangunguna on this investigation. Inatasan kami ni Secretary dito at paumpisa pa lang, no? Paumpisa pa lang yung investigation. May mga iilang mga leads. Pero sa ngayon, maaga pa. Maaga pa dito sa investigation na to. At nakikita nyo naman, no, ang oras natin ay napupunta din dito sa criminal investigation para sa dalawang Pogo. Kaya siguro abang na lang tayo, no, kung may mga development dito sa investigation. Pero sa initial po, sabi nyo nga po ay maaga pa, may mga tao na ba tayong tinitignan? Si Secretary mismo, mayroon siyang alam na di pa naman umaabot sa amin, no? Pero alam ko may napag-usapan sila ni Presidente mismo na kung sino mga taong, kung hindi man sabwat, medyo may pagkukulang dito sa pagkatakas ng mga guwos. So yun lang ang alam ko, no? Pero kami mismo wala pa kaming independent information kung sino talagang maaaring managot dito. May lumabas din po mga report na bukod po sa mga taga-immigration, may mga tumulong din daw na mga pulis para tumakas si Guo. Kasama rin ho ba ito sa inyong iimbestigahan?
titingnan din naman to, no? Wala tayong sinasaradong posibilidad sa investigasyon na to. Where are we po? Any update on the situation or yung kinaroroonan or kailan talaga mahuhuli po itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo? May update po ba tayo mula sa Indonesian government? Ang huling ulat sa amin ng Bureau of Immigration natin na nanggaling din sa Indonesian government ay nasa Jakarta si Mayor Guo. Ayun din naman ang huling nasabi ni Commissioner Tansinko sa Senado nung nang hearing kami doon ng isang araw. So sa ngayon, yun ang doon tayo, no? Yun ang nasa isipan natin, no, na nasa Jakarta si Mayor Guo. Pero Yusek, tayo po ba ay, okay, kasi po yan ay immigration, ang ating Bureau of Immigration, tapos yung counterpart po nila doon ang nakikipagtulungan. Pagdating po sa authority, sa police, tayo po ba ay makikipag-ugnayan sa Indonesian government on that? Kasi po, di ba, pag Bureau of Immigration, mga borders po yan, yung paglabas Tama. lang. Pero habang gumagalaw po si Alice Guo sa loob ng Indonesia, mayroon po ba tayong magagawa at makipag-coordinate po sa Indonesian government? Ang alam ko, ang direktong kaugnayan ng Bureau of Immigration natin ay ang Bureau of Immigration Yes, opo. ng Indonesia, no. Hindi ko alam kung may pulis ba silang kausap, pero ang sa kaalaman ko, ang Bureau of Immigration sa Indonesia ay may kapangyarihan din naman na mag-monitor at maghanap ng mga banyaga doon, no. Tulad ng BI natin dito na may kapangyarihan mag-monitor at magdakip ng mga banyaga na sa tingin natin ay lumalabag sa mga batas natin. I mean, tayo po, maliban po sa Bureau of Immigration, like with the DOJ or ang ating kapulisan, ay pwede po bang makipag-coordinate sa counterpart nila din doon para po mas madami ang maghanap po kay Alice Guo maliban sa Bureau of Immigration? Pwede po ba yun? Sa alam ko, meron din namang pakikipag-ugnayan ang PNP natin sa mga counterparts sila sa Indonesia. Pero ano yun, hindi na umaabot sa akin, no, kung anong bunga ng pakikipag-ugnayan na yun, no, dahil hindi naman namin under yung PNP. Ang yun umaabot talaga sa amin dito sa DOJ ay yung mga ulat ng PI. Again, Yusek, kailan po aasahan na maisasampa yung criminal complaints dito po kina Sheila Guo at Cassandra Leong? Nasampa na to, at least doon sa Criminal. yung na-inquest no isang linggo, nasampa na to nung Martes pa. Opo, pero yung sabi nyo, these are the minor ones. Pero po yung Yes, these are the minor ones. Opo, The other ones. Opo. May money laundering na inaasahan tayong masasampa. Sabi sa akin ng team natin sa Banban, team natin na nang-imbestiga ng Banban, ay masasampan nila ito bukas, kung hindi man bukas, sa sunod na linggo. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas T. Hindi pa raw nakakausap ng National Maritime Council si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pinakahuling mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Gayunman, tuloy daw sila sa pangangalap ng ebidensya laban sa mga Chinese. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Naniniwala ang National Maritime Council na kailangang repasuhin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito'y para maiangkop at maging relevant sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. 1951 pa yung Mutual Defense Treaty. And since then, the strategic landscape has changed so much. So maybe it's high time now to maybe review. Tikom naman ang bibig ni Lopez kung ano ang mga dapat bisitahin sa kasunduan at ipinauubayan na raw ito sa Department of National Defense. Sa ilalim ng MDT, nangako ang dalawang bansa na tutulong at dedepensahan ng isa't isa laban sa pag-atake. Samantala, hindi pa nakakausap ng NMC si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa Escoda Shoal. Ang council lang daw kasi ang nagko-convene para pag-usapan ng ganitong insidente. Pero ang Philippine Coast Guard may hawak ng ebidensya. Meron silang video, meron silang mga radars, So we're just waiting for the Philippine Coast Guard to consolidate all of this in contrast to what the Chinese shown sa TV. Kasi doon sa TV nakikita natin parang they are really adept in coming up with an angle para tayong lumbas na bumangga. It's very, it doesn't make sense. Hindi na raw bago ang ganyang pangyayari. Sa tuwing may insidente kasi sa West Philippine Sea, lagi anyang binabaliktad ng China ang Pilipinas. Nagpaliwanag naman si Lopez sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba pang mga bansa.
Nitong Martes lang, nag-courtesy call sa Malacanang ang mga opisyal ng United States Indo-Pacific Command. That's part of our diplomatic approach, engaging our traditional allies and newfound allies, and rallying these like-minded nations to our cause. Kasi alam naman natin, nobody buys the narrative of China. Lakas na rin daw na maituturing ng Pilipinas kontra China ang pagsunod at pagpapatupad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, lalaki sa Cebu tinaga sa leeg ng kainuman matapos sabing hindi masarap ang ginawa nitong tuba. Dating Municipal Police Chief na masugid na taga-suporta noon ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte, ikinanta ang umano'y katotohanan sa kota at reward system sa mga pulis. At aktres na si AJ Rabal, titigil na raw sa pagpapaseksi. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Arestado ang isang lalaki sa Carmen, Cebu matapos gilitan sa leeg ang kanyang kainuman. Ang biktima, sinabihan daw kasi ang suspect na hindi masarap ang gawa nitong tuba. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, kulungan ang bagsak ng isang 56 anyos na lalaking ginilitan sa leeg ang kanyang kainuman dito or doon sa Carmen, Cebu. Base sa investigasyon, magkainuman ang 60 taong gulang na biktimang si Francisco Sampan at suspect na si Carlito Aresco na isang manananggot o gumagawa ng tuba sa barangay Kantukong. Habang nagkakatagayan, sinabi raw ng biktima na hindi masarap ang tubang iniinom nila. Nagkasuntukan sila nang paalis ng biktima. Hindi niya namalaya na humugot na pala ang suspect ng sanggot o itak at ginilitan ang biktima sa leeg. Nadala naman agad sa ospital ang biktima at stable na ang kondisyon nito ngayon. Si Aresco naman ay nadakip ng mga pulis at haharap sa kasong frustrated homicide. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, dinakip ng National Bureau of Investigation ang barangay captain sa barangay Tinaan sa lungsod ng Naga, Cebu dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Ayon sa NBI 7, pineke ni barangay captain Eden Heran Nocon ang electronic certificate authorizing registration at deed of absolute sale sa lupain ng kanyang namayapang ina. Nalaman ng NBI 7 ang ginawa ng kapitan dahil una na nilang naaresto ang dalawang inutusan ni Nocon na magproseso sa pamimeke sa isang entrapment operation. Naaresto si Nocon noong August 23 sa loob ng kanyang pamamahay sa pamamagitan ng hot pursuit operation. Ayon sa NBI 7, may pending na rin na kaso si Nocon sa pamimeke ng motor vehicle registration at dalawa pang kaso sa land titles na sinasabi ng mga otoridad na mga peke din. Na-inquest na si Nocon at sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code at falsification of public documents. Posible rin nakakasuhan si Nocon ng administrative charges bilang isang opisyal sa paglabag ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Mao kini ang balitang dako karong adlaw gikan sa Dakbayan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Anim na araw na ang hinahanap ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi naman ng mga pulis ang aligasyong pasasabugin umano nila ang lugar. Magbabalita si Bril Montalvo. Iniharap ng Kingdom of Jesus Christ sa media ang 52 anyos na si Jenilyn Bingil. Isa siya sa sinabi ng PNP at DSWD na 2 biktima umano ng human trafficking na nasagip nila noong linggo habang hinahagilap ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy sa KLJC compound. Pero giit ng ginang, hindi siya biktima. Hindi lang daw siya na-contact ng anak na nasa labas. So hindi ka biktima ng human trafficking dito? Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Lahat nakatapos na kayo sa pag-aaral nyo. So ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. Ang isa namang 21 anyos na lalaking nasagip din umano, pinauwi na nila sa Samar. Kaya ang KOJC, pinag-aaralan na raw ang posibleng legal na hakbang dahil sa paratang.
Isa pang pinalutang ng KOJC, ang umano'y bantang bobombahin ng mga pulis ang kanilang cathedral sa loob ng compound. May isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Pero buwelta ng Davao Police, hindi ito totoo. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Tinabla rin ng mga miyembro ng KOJC ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong Martes na walang dalang baril ang mga pulis sa loob ng kanilang compound. Nang makapasok ang ilang miyembro ng media sa loob ng KOJC compound nitong Martes, ilang pulis ang nakita nating merong mga baril. Nananatili sa loob ang mga pulis at tuloy ang paggamit nila ng ground penetrating radar para mahanap si Kibuloy. Sinubukang isama ng PNP Region 11 ang mga piling media para ipakita ang bahagi ng lugar na natuklasan nila na maaring pinagtaguan ni Kibuloy. Pero biglang humarang ang mga miyembro ng KOJC. Hindi raw sila papayag na masilip ng media ang lugar. Kaya nag-human barricade pa ang supporters ng pastor para hindi marating ng media ang katedral. Sabi ni Justice Secretary Rimulya, walang iligal sa ginagawa ng mga pulis. Malinaw daw na hindi sakop ng temporary protection order ng korte ang paghahain ng warrant at pananatili ng mga pulis sa lugar. Kaya giit ni DILG Secretary Benhur Abalos, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. Telling us about justice, but now it's time to face the truth. Now it's time to tell the people your version of what really happened, and let the Philippine legal system takes its course. Para sa 1PH, Bryn Montalvo, News 5. Hindi totoo. Yan ang sagot ng PNP sa umano'y gagawing pagpapasabog sa bahagi ng compound kung saan daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero patuloy pa rin daw nilang hahanapin si Kibuloy. Para sa update live na magbabalita mula sa Davao City, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta na ang sitwasyon dyan at ano-ano na yung nangyari simula nang papasukin ang media sa KOJC compound kahapon? Tama ka dyan, Cheryl, at ang pinaka-tinututukan pa rin ng mga pulis dito ay yung katedral sa loob ng KOJC compound kung saan umano nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon ng tanghali nga ng payagan na ng KOJC ang media na pumasok sa kanilang compound. Sa loob, napansin natin ang maraming pulis na nakakalat sa compound. Gayon din sa katedral na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy. Bukod yan, ay nagkaroon pa ng press conference ang KOJC kung saan may ipinlay na audio recording ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion ng conversation ng isa nilang legal counsel at isang pulis. Sa audio recording, maririnig nagsasabi ang kanilang legal counsel na huwag pasabugan ang kanilang katedral. Pero kanina rin ang nagsagawa ng press conference ng PNP. Giit nila, di yan totoo. Hindi raw pulis ang kalaban dahil sumusunod lang daw sila sa korte na ma-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy. Hindi rin nila idadamay ang mga struktura sa compound. Gayon din ang miyembro ng KOJC. Naglabas din ang PNP ng mga larawan patunay na walang drilling na nangyari sa loob nito. Natanaw din natin ang katedral sa loob ng compound at talagang bantay sarado ito ng mga pulis. Pero Cheryl, kinukumpirma din kanina ng PNP na mayroong ngang mga armadong pulis sa loob ng compound. Cheryl, bukod dito ay usapin ng pagpapasabog, nakapanayam din ng media kahapon ng alleged human trafficking victim na nai-rescue ng DSWD noong mga nakaraang araw. Sabi niya, hindi talaga siya biktima ng human trafficking at willing daw siyang pumunta at magstay sa loob ng compound. Gusto niya rin kasi iserve ang kanyang buhay sa pagiging miyembro ng KOJC. Sabi naman ng PNP, gumagalaw lang sila based doon sa request ng anak ng sinasabing victim. At kung gusto raw bumalik nitong alleged victim sa loob ng compound, ay hindi nila ito ipigilan. Cheryl, sa ngayon patuloy pa rin ang paghahanap
ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOGC compound. At makikita pa rin ang mga kapulisan sa loob at labas nito. Cheryl? Ivan, so yung heartbeat na sinasabi kung saan nakita sa radar, nasa may bahagi yun ng cathedral. Cheryl, yan yung actually tama ka dyan, Cheryl. Yan nga yung kanilang main focus ngayon, no? Kasi dito nga daw nila naririnig or dito nila na-detect ito nga sinasabi heartbeat na sinasabi nila, pinaniniwalaan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl? So ano nang ginawa nila sa cathedral? Talagang patuloy ba rin ba? Gaano ba kalaki to at hahalughugin nila? At di ba hinahanap pa rin nila yung sinasabi nilang tagusan doon sa bunker? Cheryl, patuloy pa rin na hinahanap nga ng PNP itong bunker, yung lagusan dito sa sinasabing cathedral, no? Pero Cheryl, kanina kasi tinatanong natin kung ano na yung development sa kanilang paghahanap sa loob. And sabi nila is medyo sensitive itong sensitive topic yung kung ano na yung development dahil baka daw mapurnada yung kanilang mga plano. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ibinunyag ni dating Albuera Police Chief Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang umano'y quota at reward system sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee, itinuro ni Espinido si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na siyang nag-utos na linisin umano ang droga sa Albuera, Leyte. Ang ibig sabihin daw nito ay ipapatay ang mga sangkot na drug suspects. Lumabas din sa pagdinig na galing umano sa small town lottery at POGO ang pondo para sa mga reward sa war on drugs. Para sagutin yan, magkakasama natin Senator Bato de la Rosa. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali sa ating lahat. Senator, sinabi po ni Lieutenant Colonel Espinido ang kahulugan daw ng utos ninyong linisin ang droga ay patayin ang mga sangkot dito. Naging malinaw ho ba yung inyong marching order nyo noon? At bakit ganito yung pagkakaunawa ni Espinido? Very clear, ang aking, very specific aking instruction na, Cheryl, na Espinido, pumunta ka sa Albuera, Leyte, para linisin mo yung problema sa droga sa lugar at banggain mo yung Espinosa Crime Syndicate, yung organized crime group ng Espinosa doon. Wala po ako instruction na patayin mo kung sinong dapat patayin at pumatay ka na pumatay doon. Wala akong instruction na gano'n. Even siya mismo, sinasabi niya, walang instruction na gano'n. Ang sabi lang niya na linisin ko yung droga. At ang kanyang, kung yan ang interpretasyon niya, nakasama na doon ang pagpatay, di may problema siya dyan kung bakit gano'n ang interpretasyon niya. Basta wala ako instruction na patayin kung sinong dapat patayin. So ang tanging sinabi niyo po ay linisin. Linisin at wasakin yung sindikato sa droga dyan, yung Espinosa Group. Bungguin niya para matapos yung problema. Well, pero wala akong sinasabing patayin mo sinong dapat patayin. Kung interpretation niya yan, nasa kanya yan, sa utak niya yan, pero wala akong instruction na pumatay siya. Isa pang ibinunyag po ni Espinido yung reward at quota system sa war on drugs. Galing din daw sa small town lottery at POGO yung pondo para sa mga reward. Ano po ang reaksyon nyo, sagot nyo po rito? Alam mo Karen, lumalabas talaga na Cheryl po. yung objective ng Quad Committee na yan ay talagang i-link yung POGO, i-link yung AJK, i-link yung drug problem, at papunta talaga yan kay President Duterte. Dahil, alam mo, bakit ako nagtataka? If you can remember, 2016 ko nilagay sa Espinido noon, hindi pa familiar yung term na POGO. Wala pa yan, hindi pa yan sikat yung term na POGO. Hindi pa yan byword noon. Nagiging sikat na yung POGO. Ito later part na itong mga nagdaang mga taon na lang na maraming abuso na nangyari sa POGO. Hindi ko sinasabi na walang POGO noon, pero hindi yan alam, hindi yan kilala.
Kung meron man pogo noon, starting to take off siguro, yung panahon na yun. Pero nagtaka ako, bakit ngayon ginamit na yung term nung 2016 na mga pangyayari? No, wala man. Kahit ako, hindi ako pamilyar sa term ng pogo noong 2016. Pagpasok ko as Chief PNP, siya tuloy, alam niya. Parang hindi ka paniwala yung kanya sinasabi. At ito, klaruhin ko, Cyril, walang mamatay man ako, wala akong binibigay na reward, monetary reward dyan sa mga may napatay ko noon na mga drug personalities. Ako, sabi ko sa kanila, kung meron kayo maganda accomplishment, ipopromote ko kayo. Kasama dyan si Espinedo. Yung kanyang superintendent, yung ranggo niya ni Lieutenant Colonel from Major. Dahil maganda yung pinakita niyang performance doon sa Albuera. Ni-promote ko yan na superintendent. So, yun lang akin. Wala po akong binibigyan ng, hindi ako namimigay ng cash reward kung meron kayong accomplishment dyan. Saan ako kukuha? Ang cash reward na nakalagay sa PNP ay yung nakalagay sa listahan talaga na approve ng DILG na mga most wanted persons na may mga patong sa ulo. Yan yun. Pero yung mga nasa listahan ko no, sabi nila na pag napatay may cash reward. Swear to God, mamatay man ako ngayon, wala akong binibigay na pera dyan, wala akong binibigay na reward para dyan sa mga sinasabi nilang nasa listahan na mamamatay. Senator, ano po ang inyong reaksyon sa pagdiin sa inyo sa umanungay extrajudicial killing sa war on drugs noong administrasyong Duterte? Si Espinedo, hindi yan lalabas, hindi yan babaligtad kung walang nagpapabaligtad. Hindi yan magbubuluntir na papunta dyan na magsasalita na gano'n kung walang nag-recruit yan, walang nasa likod yan. Pupunta yan dyan dahil mayroong nag-recruit. That's the truth about it. Huwag na tayo magpaplastikan. Meron nag-recruit yan. At yung kanya mga statement dyan, halata na ginaguide siya, yung kanya affidavit, dahil ito, isa site ko. Sabi niya, after daw nung hearing ng Senado, na nagsabi si Kerwin Espinosa na siya daw tumatanggap ng pera galing kay Espinosa, when in fact after nung hearing na yon, ako'y masamang-masama ang loob ko dahil sinabi ni Espinosa, ni Kevin Espinosa na tumatanggap daw ng pera si Espinedo. Napaiyak pa nga ako sa hearing. Sabi ko, ano na bang sitwasyon na ito? Parang wala na akong mapagkatiwalaan. Si Espinedo na pinagkatiwalaan ko, tumatanggap rin pala ng pera. So masama ang loob ko. Umiyak ako doon sa hearing, Cyril. Pero nung pag-uwi doon sa Krabi, kinagabihan, pinuntahan ko si Kerwin. Sabi ko, Kerwin, totoo ba talaga sinabi mo na si Espinedo tumatanggap sa iyo ng pera? Ang sabi ni Kerwin sa akin, sir, pasensya ka na, sinabi ko yung kayo na dahil sa sama ng loob ko dahil napatay yung tatay ko doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Kaya sinabi ko yun, pero ang totoo, sir, hindi yan tumatanggap si Espinedo ng pera, sir. Tinitext ko yan kung may kailangan siya ng pera. Pero ang sagot sa akin palagi ay Bible verses. Tapos, so, hindi nasira yung aking pagkatiwala sa kanya. Ngayon, gumawa siya ng istorya na galit daw ako sa kanya dahil daw protector daw ako ni Kerwin Espinosa, galit daw ako sa kanya. Kaya from Albuera Leyte, pinadala, sabi ko daw sa kanya na right after daw that hearing, tinawagan ko daw siya, which is napakasinungaling. Tinawagan ko daw siya at sinabihan ko siya na pumunta ka sa asan kita doon sa Usami City. Tingnan natin yung tapang mo. Kasi gusto ko daw siyang mamatay doon. Ipapatay daw siya doon sa Usamis. Well, Espinedo, if you're listening right now, kung ako gustong mamatay ka, bakit pa kita tinatanong kung anong mga kailangan mo? Ipadala kita doon sa Usamis dahil nire-request ng gobernador doon dati na si Henry Waminal at yung mga mayor doon, pupunta sa opisina ko, nakailang balik yan. Nag-iusap nga, sir, baka pwede yung nangyari sa Albuera, sa peaceful lang Albuera, baka pwedeng gawin yun sa Usamis. Kasi grabe yung problema sa Usamis, sa droga talaga, sir. Hawak ng mga paruhinog. So sabi ko, kinawaminal, okay, sige. Hindi ko lang ma-remember kung sila nag-request kay Espinedo na dalhin doon or ako ang nag-offer sa kanila na okay, si Espinedo, ipadala ko dyan para ma-solve yung problema nyo dyan sa droga. So pinadala ko si Espinedo doon. Ngayon, bago ko siya pinadala, tinanong ko, Espinedo,
para matapang ka doon at mababanggain mo yung malaking sindikato doon. Anong kailangan mo? Sabi niya, sir, wala kaming mga baril, sir. Yung mga pulis doon, walang issue na long firearms. Ay, sinabi ko, padalhan ng baril si Espinido doon. Pinasisyohan ko ng mga long firearm. Ma-remember Espinido yan. I equip you properly bago ka pumunta doon. Tapos sabihin mo, pinapunta kita doon para mamatay ka dahil galit ako sa'yo. Kung wala akong trust sa'yo, kung galit ako sa'yo, bakit kita bigyan ng sensitive na misyon? Nagtiwala ako sa kanya na gagawin niya yung mandato niya, nalinisin niya yung druga sa Osamis dahil naniwala ako sa kanyang kakayahan na matino siya na tao, sabadista siya, malaking paghanga ko sa mga sabadista, matino na tao yan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Senator Bato, ilang beses niyo pong na-mention yung tiwala niyo kay Espinido at sabi niyo nga po ay naniniwala kayo sa kanyang galing. At before siya nagsalita, ay maayos naman po ba yung inyong relasyon? Wala akong ma-remember na sama ng loob niya sa akin. Ang alam ko lang, mayroong 3 instances na, yun, binanggit naman niya sa hearing na sumama ang loob niya sa PNP. Number 1, yun nga, yung sabi nga niya, yung pinangalanan siya ni Kerwin. Kerwin Espinosa na tumatanggap ng pera. Which, na-debunk ko naman dahil you cleared that, yes. Inilir ko, kinagabihan. So wala na yun, okay na yun. Pero masama ang loob niya doon. Pangalawa, yung retired na ako as PNP chief, nasa Bucor na ako, humingi ng tulong yan na, sir, i-relieve ako dito sa Usami City. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Basta i-relieve daw siya. So tinawagan ko si General Albayalde. Sabi ko, Mista, bakit yung i-relieve si Espinido dyan na magandang performance si Espinido? Bakit yung i-relieve? Sabi ni General Albayalde sa akin, Bok, nung suna kasi ni Pangulong Duterte, 2018 na suna yung nasabi ni Albayalde, merong congresswoman ng Miss Oak nagbigay sa kanya ng letter. At itong letter na kalaman noon, copy fornes lang siya, address talaga kay General Anyo, SILG, na pinirmahan ng mga negosyante ng Usami City. Nagsabi na pinipetisyon nila na paalisin si Espinido doon dahil sobra-sobra na nung ginawa, nag-abuso na daw, yung kumukuha na daw ng mga construction materials na hindi nagbabayad. At kapag sinisingil, ay nagagalit daw. Tiyatakot pa sila. So, pirmado yung sulat na yun. Sabi ni Albayalde, pirmado ng mga negosyante. At sabi ko, Bok, baka babalik yan, mabubuhay yung paruhinog na drug group dyan kung tanggalin nyo si Espinido. Sabi ni Albayalde, Bok, may clearance ito kay SILG Anyo. Kasi si Secretary Anyo pinadalhan ng letter. Sabi ko, Bok, baka pwedeng kausapin mo na yung mga kuwan doon, mga negosyante ng Usami City na nagreklamo na pagbigyan na muna tayo, ipatuloy mo na sa Espinido dyan dahil baka nga babangon yung mga paruhinog. Sabi naman ang resulta ng usapan na yun, hindi natuloy yung relief ni Espinido. Hindi natuloy yung relief niya. So, andun siya. Yung pangatlong galit niya, yung nasa drug watch list ni President Duterte. Well, yung watch list na yan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa watch list noon. Basta nandyan daw siya sa watch list. At yung dinideliberate yung kiniklear yung kanyang pangalan. So, sabi ko, kung yan ang rason niya, bakit niya sabihin, ang sama ng loob ko, dahil sabihin niya na PNP ang pinaka-organized na sindikato ng Pilipinas. That's very unfair. That's very unfair. That's very uncalled for. Ibig ba niya sabihin na yung sweldo niya tinatanggap sa PNP na ginagamit niya pagpapakain sa kanyang mga anak ay galing sa sindikato? Ay hindi ko matanggap-tanggap yung statement niya. That's very sweeping. I feel bad. It breaks my heart to hear that statement coming from a active police officer na naka-uniforme pa sa hearing, naka-uniforme pa, sabihin niyang gano'n.
malungkot ang kapulisan dyan sa sinabi niya. Kung galit siya sa mga opisyal na kung kanino siya nagtampo, dapat doon niya ibuntong yung kanyang galit. Huwag niyong lahatin ng PNP na pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang PNP. Opo. Masama po yan. Senator Bato, sabi niyo po ay hindi naman pupunta dyan sa Kongreso si Espinido nang walang nagre-recruit sa kanya. Sino po kaya yon ang nag-utos sa kanya magsalita? Hindi ko alam, Cheryl, kung sinong nagdala sa kanya dyan. Sigurado ko, kasi ang recruitment nila dyan noon pa yan General Karamat. Di ba, kinausap ni Speaker Romualdez. Opo. Doon sa bahay nila. Kaya kinumbinsi na bumaligtad laban kay President Duterte at sa akin. At gagawin si PNP kapag bumaligtad. Ngayon, umayaw si Karamat, hindi nag-execute ang kapinabit. Pati tinanggal pa nila tinanggal pa from CIDG as director ng CIDG. Senator, ganun ang nakikita kong trend. Ganun nakikita kong trend. Pasensya na dyan sa mga chairman ng 4 na committee na yan. I know you are just doing your job. At wala kayong ibang motibo dyan kundi mag-imbestiga lang talaga. Pero sorry to say na yung ginagawa niyong investigasyon dyan, alam ko, pasensya na kayo, na ang nasa likuran naman ninyo ay yung Speaker of the House na na-establish ko talaga na trying very hard na mapin down kami ni President Duterte. Naghahanap talaga ng ebidensya laban sa amin para sa ICC. Opo. Senator Bato, panghuli na lamang po, pasensya na po at kapos po kami sa oras. With all these allegations, ano po, yung mga ibinabato po sa inyo, may legal action po ba kayong gagawin? Pag-aralan ko, Cheryl. Pag-aralan ko. Hindi ba ko mahilig sige file-file ng kaso? Wala man kung hindi ko man ugali yan. Basta gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Gusto niyo po bang makausap ng personal si Espinido? Kung gusto niya mag-usap kami. Pero hindi ako maghanap ng baka mamaya sabihin niya na guilty ako at kakausapin ko siya. Basta lalabas ang katotohanan. Huwag nating gawa ng istorya na to suit the narrative ng gustong magpalabas kung anong gustong lumabas niya sa hearing na ginagawa ninyo. Halata man yung kanyang pinabit, wala pang pugo noon. Bakit dinadawit ng pugo ngayon? Sinasama doon sa pagkuhan. Na-obvious tuloy ba? Na-obvious. Senator Bato de la Rosa, marami pong salamat sa inyong oras. Magandang hapon po. Magandang tanghali mga kapatid. Viral sa social media ang post ng isang netizen sa kanyang ama na parte ng LGBTQ community. Ito kasi ang nag-ayos na kanyang buhok at nagme-makeup sa kanya kapag may okasyon siyang pupuntahan. Ikaw kapatid, anong ginawa ng iyong tatay para sa iyo ang hindi mo makakalimutan? Para samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yung pag umuwi siya galing ibang bansa, hindi niya nakakalimutan magpasalubong. Tsaka yung binigay niya sa amin yung gustong-gusto namin laruan. Pag-aalaga sa amin, sir, simula bata hanggang paglaki. Yung pagtuturo sa amin ng disiplina, tapos pagmamahal, paglapit sa Diyos. Mahirap lang po kami. Yung baon namin, malaki na yung 5 pesos. Binigyan niya ako ng 10 pesos. Ang saya ko, binili ko ng loli mga candy. Wala kasi akong alam sa, kala ko malaking halaga ng 10 pesos noon. Yung pag-aalaga, yung naruga, pinadidi, pagmamahal niya na hindi ko makalimutan, sir. Pagpapaalala na lang, sir. Pag lagi mag-iingat sa trabaho, para pagpapabayaan ng pamilya. Ako inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Sa PVL fans, inurong na sa Sabado ang lahat ng laro sa semifinals ng 2024 Reinforced Conference. Imbis na mamaya sa Pasig, nagdesisyon ang liga na sa weekend, August 31 na idaos ang semis sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Dahil naapektuhan ng malakas na ulan kamakailan ang linya ng kuryente sa Phil Sports Arena na main venue dapat ng mga laro. Inurong na rin ang schedule ng finals na idaraos na sa September 2 sa Big Dome. Wala naman daw dapat ipag-alala ang fans na nakabili na ng ticket dahil i-refund ang inyong bayad. Hola mga kapatid! Ito na ha, after 2 years, magbabalik teleserye na si Gerald Anderson para ito sa programa ng JRB Creative Production na Nobody. Yan at ang iba pa sa report na ito. From real-life hero to on-screen, madadala na ni Gerald Anderson ang kanyang life skills sa pagbabalik niya sa teleserye sa JRB Creative Production show na Nobody. Kwento ni Gerald, tatalakay ito sa ilang issue ngayon sa bansa. We have to be, na ito yung pinagdadaanan ng mga Pilipino because of the bad or good decisions ng mga people in power. 2 taon na nang huling gumawa ng major series si Gerald, kaya nafe-feel niya na minsan he can be a nobody. Tao pa rin kami. We have our insecurities, we have our doubts, we have our, even with career, minsan, I'll be like, okay ba career ko? And then I'll look back, what am I saying? Napakaswerte ko, di ba? Mapapanood din soon sa Kapatid Network ang Nobody. Iiwan na raw ni AJ Raval ang pagpapasexy, pero hindi ang showbiz. Sa panayam sa kanya sa vlog ni Julius Babaw, sinabi ni AJ na hindi na siya tatanggap ng mga daring project. Nilinaw naman na AJ at Alger na wala pa silang anak, pero napag-uusapan na raw nilang bumuo ng pamilya. Naging emosyonal naman si AJ nang ungkatin ang mga masasakit na paratang sa kanya ng mga basher. Pinagkakamalan ako ng mga tao na ako yung naging third party daw nila. But in reality, no. I am really confident to say na hindi totoo yun. Yun yung pinaka masakit na sinabi sa akin. Pati yung family ko yung nadadamay. Kaya yung sa tatay ko, sa nanay ko, parang sinasabi nila yung like mother, like daughter, yung mga ganon. Sa ngayon, gusto raw niyang magkaroon ng bagong image. Plano rin daw ni AJ na palawakin ang acting skills niya sa drama, action, and comedy. Ito naman po mga kapatid, kinilala ng PMAP Makatao Awards ang Signal TV bilang Best TV Station of the Year. At para bigyang muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Station of the Year. Mga batikang mamamahayag, radio and TV programs, host at media stations ang kinilala sa PMAP 12 Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines. Back-to-back ang pagkapanalo ng Signal TV. Dahil ngayong taon, ginawaran bilang TV Station of the Year ang 1PH at 1 News. TV Station of the Year is Signal TV Inc. 1 News 1PH. Tinanggap ang pagkilala ni na Signal TV Head of Channels Management and Programming Carissa Gilas, 1PH anchors Joey Francisco at Cheryl Cosim, at 1 News anchors Regina Lay, Diego Castro at Angela Lagunzad. To be valued for the potential of our platforms and to be recognized for the achievements of our teams in 1 News and 1PH is very, very gratifying. Maraming salamat sa mga tao behind 1 News and 1PH who have been working tirelessly to provide our viewers with reliable, truthful, and impactful news and public affairs program. Makakaasa raw ang mga patuloy na nagtitiwala sa mga programa at tagapaghatid ng balita ng 1PH at 1 News na sila ay patuloy na maghahatid ng teleserbisyo para sa Pilipino. More hours of news and talagang information na pwedeng gumabay sa mga kababayan natin, lalo sa panahon kapag bagyo, pag mag-eleksyon, o kaya kapag may mga breaking news, nandyan kami. Kasama naman sa mga nagwagi at binigyang pagkilala ang kapatid news program na Frontline Pilipinas bilang Best TV News Program.
Pinarangalan din si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez bilang Best TV Public Affairs Program Host sa programang Budol Alert. Ang Makatao Awards for Media Excellence ay nagbibigay parangal sa mga miyembro ng mass media para sa kanilang natatanging kontribusyon para mapalalim ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng maayos na pamamahala ng mga tao sa pribado at pampublikong sektor. Mahalaga ang role na ginagampanan ng media. This award honors practitioners who advocate people issues, people concerns. Through this recognition, we will be encouraging our partners in media to continuously strive for what is good for mankind. Mobile journalist Francis Orsia po, hatid ang muka ng balita. Nako, Michelle, baka napagod ka kakaakyat ng stage, Congratulations sa atin! Maraming salamat po, PMAP, Makatao Award sa pagkilala nyo po sa Signal TV, 1PH and 1 News. Mas pagbubutihin po namin ang aming trabaho at maging sa pagkilala nyo po sa Frontline Pilipinas bilang Best News Program for Television. Tanghali at prime time. Marami pong salamat. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.